Magandang morning. Happy Sabat. Malipayong adlaw na ipagpahulay. Shabbat Shalom. At sa ating pong mga nakakasama sa ibang bansa, magandang umaga po sa inyo, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang anumang oras ang inyong pong kinalalagyan. Sa mandako kayo na mundo naroroon, ay lagi na lamang inyo po maalala na kayo po'y iniibig ng Diyos ng isang walang hanggang pag-ibig. Kaya nga't pinagpapatuloy niya ang kanyang kagandang loob sa bawat isa sa atin. At nanais niya na tayo po ay kalingain, nais niya na tayo po ay pagpalaing mainam. Ako pong muli likod kay Kristo, si Brother Marlon Diego nag-aanyaya na sa loob po ng isang oras magsama-sama tayo na bago tayo maging abala sa anuman po ang ating pagkakabalan, ay tayo po muna ay unahin natin ang ating pong Diyos, lalo-lalo na po ngayon sa kanyang pong banal na araw. Ano po? At kung meron pong tamang panahon na siya po ay katagpuin at sa pamagitan ng pagsamba, ngayon pong araw na ito natin ito'y gawin. Ano po? Ating po simulan ng ating pong araw na umaawit papuri sa Diyos na siyang nararapat gawin. At tayo po ay manalangin at mag-aral na kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ating binabati po ang ating mga kamang gagawa sa Panginoon sa magitan po ng Google Meet. Ano po? Ito po ay recorded videos lamang kapagkat magpahanggang ngayon po ay wala pa rin kaming internet connection. Ayan, PLDT, bigay naman. Ayan, makisuyo na. At maaari po ba na sama sa prayer na po. At ito po i-upload namin kapag nagkaroon na po tayo ng internet connection. Pero samantala, na ito yung binibigay sa ating pagkakataon, samantalahin natin at huwag titigil sa pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos. Okay, so bigyan po natin ng panahon ng ating po mga kamang gagawa. Baka meron kayong gusto i-shout out, Sister Marical, Ate Edith, sige po, go ahead. Shout out na lang po sa ating mga kapatiran na mag-join na po sila sa ating morning devotional at para pagpalain ang ating happy Sabbath at yung Santa Cena po na wala na ako dyan pero na-experience ko naman po. Thank you so much po, Brother Marlon. Gising-gising mga kapatid at mag-morning devotional na po tayo. God bless us all. Morning po, happy Sabbath mga kapatid. Thank you sa paalala sa Santa Cena, Sister Edith. Gising na po tayo at tayo po ay ating pong maranasan ang showers of blessing sa araw na ito. At nawa po ay ang pagpapala ng Panginoon ay sumaatin. God bless us all po. Gising na tayo. Join na tayo mga kapatid. Ayan, amen and amen. Maraming salamat sa inyong pong pagbati at gayon din sa paalala. Opo, mga minamahal ko, ngayon po ay Santa Cena natin, At tayo po ay maalab na magsimula ng ating pong umaga na yan, inihahanda natin ang ating pong puso sa pagsuko sa Kanya. Lalo na po, mga kapatid ko, yung essence na po, yung pong daladala ng mensahe ng Santa Cena ay magsimula po ngayong umagang ito, po. Maalab natin siyang katagpuin, Masaya natin siyang puntahan sa altar niya at atin siyang papurihan at atin po siyang paglingkuran. At hayaan nyo rin atin pong babatiin ang ilan sa mga nagkomento, nag-react, nag-share ng video kahapon. Ating binabati sila Sister Melda Gustilo, Sister Flor Sanoria, Sister Carby Velasco Rojas, Sister Jennifer Casimo, Romel Sabino, Mark Perly Garcia, Jerome Bitog, Sister Leonie Gregorio Evangelista, ang ating kapatid Ligaya Santiago Domingo, Sister Arsenio Marioles, kapatid na Rogen Pajares, Sister Jesus Austria, Sir Raul Di Castro, Sister Judy MacLive, Sister Janet Inampas, Sir Cyrus Bermejo, Brother Edmund Valdez, Tonton Agurto, Sister Marina Langrio, at ang ating pong kapatid kaibigan Joe Aaron, kumpare natin, po. At ngayon din natin binabati ang ating pong kinabibilangang South Bataan District, panguna natin pong District Pastor, Pastor Reyes Cabusa, at ngayon din naman po ang ating pong kinabibilangang Area 3, ang Bataan, Olongapo, Sambales ng mga churches, sa panguna natin pong Area Coordinator, Pastor Michael Sarabia.
At kaya hindi natin pong binabati ang ating mga kamag-anakan sa Diego Villacorte at Kiambao Galarcia Santos Clan, Sister Imelda, ang ating kasamahan sa hanap buhay. Mga katubig, tayo po'y gumising na. At ganyan din po ay ating pong binabati rin naman at pinasasalamatan ang ating pong mga sponsors and followers. May God bless you all, mga minamahal ko. At ganyan ating pong binabati rin ang happy birthday, maligayang kaarawan. Ang sabi po ng FB birthday ngayon ni Helen Andrade, Noli de la Cruz at si Sister Gina Questadio. Nawa marami pang birthdays ang inyong maging karanasan na pinagkakaloob na ating pumahal na Diyos ng blessing niya sumasagana higit sa inyong pinapanalangin at inaasahan at masumpungan nyo ng pag-iingat patnubay at gabay ay sumasa inyo ngayon at magpakailanman. Dahilan dyan, ating batiin sila ng Happy Birthday! Yan, maligayang kaarawan sa ating pong mga celebrants. At kaya hindi pinasasalamatan natin ang ating pong mga madyatsaga, makikisig. At ating pong mga shavers na sila Sister Rebecca Pelayo, Sister Nora Arena, Ate Sarah Lim, Sister Jennifer Casimo, Sister Pea Reyes, Ate Juby Mikit-Pikit, Sister Mermay Doliosa Espiritu, Ate Sen Estalita, Sister Emelda Diego. No, marami pa po maging kagaya po ninyo habang nabe-bless ay nag-share din naman. God is good all the time and all the time God is good. At katunayan yan, ang pruweba ng God's goodness ay yung tayo po ay muling nagtipon-tipon, buhay. Ano po? At pinautang tayo, mamanaman ko ng buhay ng Panginoon mula po sa mahimbing natin pagtulog kagabi na itinuturing na siyang pangsamantalang kamatayan, ibinangon tayo ng Diyos. Pinanuuli ang ating lakas at narito tayo po yung nagtitipon sa pangalan po niya. Kaya nga po, every gising is a blessing. Kaya lagyan ng ngiti ang ating mga labi, magalak sa Panginoon. At sasabihin ko muna magalak tayo sa Panginoon. At tunay nga, ang minamahal ko na kung ating pong gagawin yan, na tayong ngingiti sa umagang ito, ay medyo tamisan nyo na po. Huwag nyo nang tipirin ang inyong pong pagngiti. Ano po? Ano nyo na? Todo niya to the max sapagkat ating kinakatagpo ang ating pong mahal na Diyos, masaya tayo na siya po ay ating pong makaulayaw ngayong umagang ito. Okay, so ating binabati ang ating mga kamanggagawas pa noon, hindi ko nabati kanina. Magandang morning, happy Sabbath, Sister Ami at ganyan ay Ate Sara. Kamusta po kayo, Sister Ami? Nawa ay mabuti na po ang inyong pakaramdam. Magandang umaga. Good morning. Happy Sabbath. God bless us all. Good morning po sa bawat kasama po natin. Happy Sabbath po sa bawat pamilya po na kasama natin sa Google Meet. Sumasakit pa rin po, Elder, yung ulo ko halos magdamag po na sumakit. Okay, mga kapatid, sama po natin sa prayer, Sister Ami, sa kanya pong dinaramdam. Nawang pagpapagaling ng Panginoon ang siya sa inyo, Sister Ami, at maranasan nyo ang kaginhawahan at kagalingan by God's grace, by God's goodness po. Okay, ang time check, ang oras po natin ay 5:53 in the morning at ngayon ay naging 5:54. Kaya nga po tayo po ay gumising-gising na, bumangon na at halina po kayo, tayo po ay mag-morning devotional na. God loves the family, kaya ating pong pagmalasakitan ng buo nating pamilya. Isama po sila sa altar ng Panginoon, magkakasama, wala pong maiiwan. At tayo po ay sa ilalim ng bandera ng ating pong Prinsipe Manuel ay nagkakaisang sinasabi, as for me and my house, we will serve the Lord. Akin po kayo inaanyahan sa isang maikling panalangin po. Panginoon Diyos, kami po'y handa na upang muli magsalo-salo sa espiritual na almusal na iyo pong inihanda. Ang aming pong puso, ang aming pong isip, ang aming pong tenga, handa po kami, Panginoon, upang lubos naming makamtan ang iyong pagpapala. Ang aming pong pakikinig ay magkaroon ng kahandaan. Ang aming pong isipan sa pagtanggap ng iyong mga mensahe at pagkakabuhay po nito
tulungan ng bawat isa sa amin, O Diyos, na maging blessing sa amin ng lahat ng amin pong mapag-aaralan ngayon sa pamagitan po ng amin pong pag-a-apply nito sa amin pong practical na pamumuhay. Maasa kami ng blessing nyo isasagana sa lahat ng aspeto ng buhay. At dahil kayo ay hinanap ng iyong mga anak, kayo ay inuna ng iyong mga anak, nawa ang lahat ng bagay ay pawang idagdag gaya po ng iyong pong pangako. Natatangin namin dinalangin sa inyo si Sister Ami na habang siya ay may dinaramdam, siya po ay narito pa rin upang pakinggan ang iyong tinig. Nawa, Panginoon Diyos, inyo po siyang pagkalooban ng kagandang pakiramdam at nawa ay hipuin ang inyong mapagpalang kamay upang siya po ay masumpungan na gumagaling. Lahat, O Diyos, ng mga narito, lahat ng mga susubaybay sa aming pong pag-upload nito, blessing nawa ang siyang sumagana. Patawarin kami sa aming pagkakasala at nawa ang iyong mga helang talaga upang kami po ingatan at bantayan. Huwag kami mapasok ng tukso. Kayo po ang mapakinggan. Ayo lamang po ang siyang may taas at malulhati, alang-alang sa dakila pong pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen and amen. Okay, hayaan nyo po natin pong isi-share sa screen ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga. Okay, so ang tulin po ng panahon, palapit nang matapos ang buwan ng Agosto. At bare months na, mga minamahal ko. No, parang kailan lang pumasok lang yung 2025 at heto't nasa laylayan na naman tayo ng taon. Pero tayo po'y magalak at atin pong itingin ang ating mga ulo sa taas at sapagkat malapit ng ating katubusan habang lumilipas ang panahon, palapit ng palapit ang ating pong Panginoong Jesus, ang siyang ating mapalad na pag-asa. Samantala, ang ating pong pag-aaral ngayon, Agosto 23, ang tubig ng buhay. Ang sabi po ng aklat ng Juan, Kapitulo 4, talatang 7, isang babae ng Samaria ang dumating upang umigib ng tubig. Sinabi ni Jesus sa kanya, painumin mo ako. Okay, mga minamahal ko, ito po ang ating mga pag-aaralan. Ito po ay mga napakagagandang kwento. Wala nang ibang gaganda pa sa kwento ng ating pong Panginoon Jesus. Ang kanyang buhay, ang kanyang kamatayan, ang kanyang muling pagkabuhay at pananatiling buhay dahilan sa pagmamahal sa sangkatauhan ay tunay nga na wala na pong ibang maririnig kang hihigit dito. At hindi wala na rin ibang hihigit pa na magandang ikwento kundi ang ating pong Panginoong Jesus. At inanyayahan ko po kayo na samahan ng marami pong panalangin ang ating pong pagdalo ngayon. Samahan ng pagninilay-nilay ang ating pong mga matututunan. Okay, so ito po ang nilalaman ng ating pong babasahin. Bilang manunubos ng mundo, kinuha ng anak ng Diyos ang ating pagiging tao. Gutom at nauuhaw, siya ay naghihintay upang magpahinga sa balon ni Jacob, malapit sa lungsod ng Sikar, habang ang kanyang mga disipulo ay pumunta upang bumili ng pagkain sa lungsod. Habang si Jesus ay nakaupo sa tabi ng balon, ang malamig, napaka-presko ang tubig na napakalapit ngunit hindi maabot sa kanya, ay nagdagdag lamang sa kanya ng pagkauhaw. Okay, after a day's work na po. After ng kanya pong mga ministeryong ginawa, ang ating pong Panginoon Jesus, kagaya po natin, na kung saan siya ay ating kinatawan. Siya po ay ating pong kuya, ating po siyang kalahi, na nagugutom at nauhaw, napapagod. At narito sa isang balon na kung saan ay abot kamay na, natatanaw na siguro yung tubig, mamnaman ko, pero hindi makakuha sapagkat wala po siyang pangsalok dito. Okay, so yun po ang senaryo, at siya po ay nag-iisa sapagkat ang kanya pong mga alagad ay nagtungo sa lugar na bibili ng pagkain nila. Okay, so ano po ang nangyari? Sabi po dito ganito, wala siyang lubid o balde na pang-igib at naghintay siya hanggang sa may dumating sa balon. Maaaring gumawa siya ng isang himala at sa gayon ay nakakuha na maiinom mula sa balon kung nais niya. Ngunit hindi ito ang plano ng Diyos. Makita niyo mga kapatid ko,
Kaya nga, marapat lamang sa ginawang halimbawa ng ating pong Panginoon Jesus, marapat lamang, thy will be done sa atin, sa Kanya, at gayon din sa atin. Gaya ng nabasa ko, sabi ng nabasa ko, kung ano ang totoo sa Diyos, gayon din ang totoo sa iyo. Kung ano ang kanyang pinananampalataya, gayon din ang iyong pinananampalataya. O kung ano po ang kanyang ministeryo, iyon din po ang iyong pagmiministeryo. Kaya nga, tayo ay followers of Christ. Po, hindi uubra po na magkahiwalay yung kanyang ginagawa sa ating pong ginagawa. Katulad po nito, siya po ay nagpapasakop sa banal na kalooban ng ating pong Diyos, yung pong Ama na nagsugo sa Kanya. Hindi dahilan sa hindi niya kapantayan Diyos, kundi ito po isang pamamaraan upang ipakita sa atin isang halimbawang susundan. Katulad ngayon, tayo po ay tagasunod ni Kristo. Mas madalas, mga minamahal ko, ito po masakit na totohanan, hindi tayo nagiging tagasunod ni Kristo, kundi tagasunod ng ating sarili. Maliwanag ng sinasabi sa atin, ito ang inyong daang tahakin, ang ating ginagawa, pakanan at pakaliwa. Mga minamahal ko, sa mga desisyon na ating pong buhay, madalas ang naghahari yung ibig natin, hindi ang ibig ng Diyos. Ngayon, nang sumablay, Panginoon, bakit mo binigay sa akin ang ganitong pangyayari? Hirap, ano po? Nakakaawa po ang ating pong Diyos. Ang lahat ng sisi sa Kanya, samantalang ang katauhan panay ang pagsuway. Kaya nga po dito sa ating pong binabasa, yun pong salitang, thy will be done. Ano po? Yun pong salitang, thus saith the Lord. Yan po ay pinakikita sa atin, ano? Tama naman. Po pwede siyang maghimala na kahit nga hindi na siya sumalok doon, sabihin niya lang na magkaroon ng tubig, mangyayari po yun. Pero hindi po yun ang banal na kalooban ng Diyos sa pagkakataong iyon. Ano ang kalooban ng Diyos? Ito po at atin pong tingnan. Dumating ang isang babaeng Samaria upang umigib ng tubig. Sinabi sa kanya ni Jesus, bigyan mo ko na maiinom. Sumagot ang babae, paanong ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng maiinom sa akin na ako isang babae ng Samaria, sapagkat ang mga Hudyo ay walang pagitungo sa mga Samaritano. Ayan, mga minamahal ko. Yan po ang naging senaryo, ano po? Meron pong isang babaeng Samaritana na nagtungo roon at yan, kagaya nga ng narinig natin, wala pong magandang ugnayan, ano po? Wala pong magandang relasyon ang mga Samaria at mga Hudyo, ano po? Pero ang ating pong Panginoon Jesus bilang pagpapakita sa atin na dapat, mga kapatid ko, wala tayong pagtatangi. Opo, mga minamahal ko, no? Nararapat na kung paano ang ating Panginoon Jesus ay nagmamahal sa lahat, ay gayon din naman tayo nagmamahal sa lahat din naman po, no? Ngayon, ano pong nangyari? Ito po ang kanilang konversasyon. Si Kristo ay malapit sa babae ng Samaria at hindi niya siya nakilala. Alam nyo, nung aking binabasa ito, nung aking i-highlight ito, hindi ko naman nakita itong reflection na ito, no? Ngayon, nakita ko po siya. At kanina lang sa pagbasa ko na nakita ko ang reflection na ito. Ano po sabi dito? Yung pong babae ng Samaria malapit kay Jesus, no? Mukha sa mukha, face to face, nandun na siya. Pero sabi nito, hindi niya siya nakilala. Okay. Tayo po huminto sandali, mag-reflect dito, mga minamahal ko. Ating sinasabi nating nakatagpo ang ating Panginoon. Ating sinasabi nakilala natin siya. At sa katunayan, minsan ating sinasabi pa nga, may kadalasan sinasabi natin, I love my Lord and Savior Jesus Christ. Pero ang tanong, mahal nga natin siya. Kilala ba natin talaga ang ating Panginoon? Alam ba natin ang kanyang banal na kalooban at sinusunod ba natin ang kalooban niya? Maliwanag ang sabi po ng Biblia, ang nakakakilala sa ating pong Panginoon Jesus ay sinusunod yung kanyang utos. Mga minamahal ko, kaya nga kung halimbawa daw na atin pong sinasabing nakikilala natin siya, ngunit sinusuway natin ang utos ng Diyos, tayo po daw ay nagsisinungaling at ang katotohanan ay wala sa atin. At sa katunayan, hindi tayo nakikilala ng Diyos. At ang wika pa nga,
na madalas natin binabanggit sa Mateo 7:21, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa area ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama sa langit. Ano pong sabi? Gumaganap ng kalooban ng Ama sa langit. Gaya niya na nag-iwan ng halimbawa. Mga kapatid ko, no, huwag nawang mangyari sa atin na harap-harapan na riyan ang ating pong Panginoon Jesus, ngunit hindi natin siya nakikilala. Okay, ano pong nangyari? Balik tayo dito sa ating pong kwento. Siya ay nauuhaw sa katotohanan. Sino po yon? Yung babae. Ano po? Ngunit hindi niya alam siya. Ang katotohanan ay nasa tabi niya at nagawang liwanagan siya. At ngayon ay may mga nauuhaw na kaluluwa na nakaupo malapit sa buhay na bukal. Mga kapatid, bilang mga sinagip ng Panginoon, bilang mga niligtas ng Panginoon, bilang mga pinatawad, inaring ganap ng Panginoon, marapat lamang ng ministeryo ni Jesus ay ating pong bitbitin. Ano po ang ministeryo na meron siya? Hanapin at iligtas ang mga nawaglit. Kabi-kabila, mga minamahal ko, napakarami po ang nangangailangan ng tinig ng Panginoon. Napakarami po, mga minamahal ko, ang nangangailangan at nauuhaw sa katotohanan ng ating pong banal na kasulatan. Sabi nga ng Panginoon nating Jesus, tumingin ka sa iyong kapaligiran at makita mo, hinog na at marami na ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Mga kapatid, kaibigan ko kay Kristo, nawa ang pagkilos ng Diyos ay sumaatin. Ano pa, tayo po ay magiging handa upang ilista ang ating mga pangalan sa mga hahayo upang dalhin ang katotohanan ng banal na kasulatan, upang dalhin ang ating pong Panginoon Jesus sa kanila na nangangailangan ito. Ito po ang kalagayan, ito pong babae sa Samaria, ano po, nauuhaw sa katotohanan, ngunit hindi niya alam na yung kanyang kaharap, yun po ang magbibigay ng katotohanan sa kanya, sapagkat siya ang katotohanan. Diba? Sabi nga sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, sino man hindi makakalapit sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yan ang sabi po ng ating pong Panginoon. Kaya nga, ang sabi dito, ngunit nakatingin sila sa malayo mula sa balon na naglalaman ng napaka-preskong tubig. At kahit sinasabihan na malapit ang tubig, hindi sila maniniwala. Alam nyo, andyan tutuklawin na tayo ng mga banal na kasulatan sa ating pong tahanan na kung saan iyan dyan nakalaman ang katotohanan. Na iyan ang nagpapatotoo sa ating pong Panginoon Jesus. Ngunit ilan sa atin ang bumubuklat? Ilan sa atin ang nag-aaral nito? Ilan sa atin ang mayroong debosyon na ito po ay basahin, pag-aralan at lalong-lalo na ito po ay maikabuhay. Tandaan natin, ang sabi po ng Apokalipsis 1:3, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng propesiya at ang mga tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Opo, nariyan lang sa ating pong mga tahanan, inaalikabukan. Ang hirap na nga buklatin sapagkat dikit-dikit na, sapagkat hindi ito binabasa. Mga kaibigan, kapatid ko kay Kristo, sa mga nakikinig at makikinig sa amin pong pag-upload nito, amin po kayong inaanyayahan sa kagandahan ng banal na kasulatan. Amin kayong inaanyayahan sa malaking mga kayamanang inyong matatagpuan sa inyong pong pagbubuklat ng banal na kasulatan. Sapagkat pangunahin, makikita nyo kayamanan ng sangkalangitan, iyan ang ating pong Panginoon Jesus. At ang iba pang kayamanan ng mga aral ng buhay ay matatagpuan natin sa banal na kasulatan. Okay, tuloy po natin ang ating pong pagbasa. Wait lang po. Balik tayo sa ating pong tinatalakay. Punta ulit tayo doon po sa usapin na yung pong pagtatalastasan ng ating Panginoon Jesus at yung pong babae ng Samaria. Ito po ang sabi. Sumagot si Jesus sa babae na nagsasabi, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang nagsasabi sa iyo, bigyan mo ako ng inumin. Hihiling ka sana sa kanya at bibigyan ka sana niya ng tubig ng buhay. Mga kapatid, dalhin natin yung ating sarili sa konversasyon. Ito ang ating Panginoon Jesus, humihingi ng tubig at pagkatapos ang sabi dun sa babae, kung nakikilala mo sana ako,
At kung alam mo sana ang aking maibibigay sa iyo, bibigyan mo ko na inumin sapagkat bibigyan kita ng tubig ng buhay. Isipin natin, humihingi ng tubig tapos magbibigay ng tubig ng buhay. Kaya nga sabi dito ng babae, ganito po, yung kanyang sabi, sinabi ng babae sa kanya, Ginoo, wala kang may pangsalok o ang balon ay malalim. Saan ka nagkaroon ng tubig na buhay na iyon? Ikaw ba ay mas dakila kaysa sa aming amang si Jacob? Ang nagbigay sa amin ng balon at siya'y uminom doon, gayon din ang kanyang mga anak at kanyang mga baka. Alam nyo, napasagi sa aking isip, po, napakahusay ng method ng ating pong Panginoon, Kanyang dinadala ang mensahe ng ating Panginoon Diyos, ang mensahe ng kaligtasan ito, po. Sa paraan na kung saan, ikaw ay interesado. Partikular, halimbawa, dito po sa babae ng Samaria, iigib siya ng tubig. Ang kanilang naging umpisa ng kanilang pong pakikipag-usap, yun pong tubig na iinumin. Ano po sinasabi sa atin? Mga kapatid, maging creative po tayo, sa lahat ng aspeto ng buhay, mga practical na pangyayari sa buhay, maaari po nating isingit ang ating pong Panginoon, maaari po nating maisaksi ang ating Panginoon Diyos sa mga binibigay sa ating mga pagkakataon. Kung mapapansin nyo, yung kanyang mga paraan ng pagsisermon ay mula po sa mga bagay na normal nilang nakikita at madalas nilang nakikita. Kaya kung tayo po, mamnaman ko, ay binigyan ng pagkakataon na out of the blue ay po pwede nating isingit po ang ating pong Panginoon Jesus sa lahat ng paraan ng ating pong pamumuhay. Okay. Kaya nga, yun po nangyari, po. Inalam nitong babae, nag-usisa siya. Sabi niya, wala kang pangsalok. Paano mo ko bibigyan yan? Kaya nga, heto po ang sagot ng ating pong Panginoon. Tingnan niyo po, Oo, maaaring sumagot si Jesus. At nagsasalita sa iyo ay ang bugtong na anak ng Diyos. Ako ay mas dakila kaysa iyong amang si Jacob. Sapagat bago pa man si Abraham, ako na. Po, pwede niya po yung gawin, tama o hindi? Opo, mga minamahal ko, po, pwede niyang ipangalandakan iyon. Pero hindi iyon ang kanyang kaparaanang inilaan sa tagpong iyon ng kalapong encounter dun sa kay babae ng Samaria. Heto po ang naging sagot niya. Ngunit sumagot siya, ang sinumang umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na aking binibigay sa kanya ay hindi mag-uuhaw magpakailanman. Alam nyo, tingnan nyo po ito. Mag-reflect tayo dito, Tayo po ay humihingi ng kapayapaan, ng kasiguruhan, at iyan po ang ating gusto, po, ayan ating idinadalangin. Minsan, atin po itong tinitingnan o atin pong ang atin pong gustong pagkuhanan ay ang mga bagay ng mundo. Opo, nakapagbibigay siya ng pangsamantalang kapayapaan, pansamantalang kaligayahan. Paano ibig sabihin? Okay, nagkaroon ka ng pananalapi. Po, siyempre yung mga pagkabalisa ay ito po ay nalunasan. Tanong, hindi po ba nauubos yung pananalapi? Ngayon, naubos yung pananalapi, heto na naman at balisa ka na naman sapagkat ang pinagkunan mo ay temporal. Gayun din sa mga iba pa, yung mga lahat ng mga nahahawakan, lahat daw po na nakikita ayon sa banal na kasulatan, yan po ay lilipas, yan po ay iiwanan tayo, o ikaw yung iiwan sa kanila. Either way, mga minamahal ko, pangsamantalang lahat. Kaya nga po, hindi tayo mabubusog, hindi masasapatan ang ating pagkauhaw ng mga bagay na mundo. Ano lamang po makakasapat? Ang atin pong Panginoong Jesus. Opo, mga minamahal ko, tama ang inyong napakinggan. Ang makakasapat ng ating pagkauhaw, ng ating pagkagutom, ay ang ating pong Panginoong Jesus lamang. At narito ngayon, ating pinag-aaralan kung paano, mamnaman ko, kung saan natin matatagpuan. At yan po is pamagitan ng lubos na pagkilala, lubos na pagnanais na malaman ang kalooban ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga sabi dito, ngunit ang sinumang umiinom
ng tubig na aking ibibigay sa kanya ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang balon ng tubig na bumubukal sa kanya tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, si Kristo ay kasing tunay na tubig ng buhay kina Abel, kay Seth, kay Enoch, kay Noe, at lahat ng tumanggap na kanyang tagubilin noon, gaya niya sa kasalukuyang panahon sa mga humihingi sa kanya ng napaka-preskong inumin. Kaya tingnan niyo po, ito pong mga heroes of faith na binanggit. Ito pong mga patriarka na ito, mga minamahal ko. Sa bagaman ang pangako ay hindi nila nakamtan, no po? Ngunit sila po'y tumanaw sa isang hindi napapawi at hindi lumilipas na pangako ng Diyos. Pinanghawakan po nila yon, mga minamahal ko, no? Yung buhay na walang hanggan, yung pong tahanan sa langit na bayan, yan po ang kalapong tinignan at hinawakan at naging sapat na. Opo, sila po ay nagganas ng kagaya po natin, nahirapan, may pag-uusig, mayroon po kaguluhan sa loob na sa kalapong kapaligiran, pero nanatili silang tapat. Sapagat bakit? Kalang inasam, mga mahal ko, kalang natikman ang tubig ng buhay na pinainom sa kanila ng ating pong Panginoon. Tayo rin, mga mahal ko, ay maaari natin maging karanasan na kung saan yung pong napaka-preskong inumin to, yung kanyang salita, yung kanyang pangangaral, yung kanyang pong mga tagubilin, no po, yung kanyang mga paalala sa atin, ay tunay nga na yan po ang dapat nating asam-asamin. Yung pong pagnanais na siya po ay makatagpo, yung kanyang pagnanais na makaulayaw natin siya, through the eyes of faith ay ating makita siya, mga naman ko. Kaya nga, sa umagang ito, atin pong makita nawa ng ating pong Panginoon Jesus ang kailangan natin sa buhay natin ito. Okay, so yan po ang ating pong talakayin ngayong umaga. At nawa ay kayo po ay na-bless. Ang tubig ng buhay. Yan po ang ating pong tatalakayin. Sa panong paraan ng ating pong pagkauhaw ay nasapatan sa pamagitan po ng ating pong Panginoon Jesus. Sa pamagitan po ng kanya pong salita na ating pong naririnig, sa pamagitan ng banal na kasulatan o sa pamagitan man ng kanyang mga anak na ginagamit. Paano po naging blessing sa atin to at nakapawi ng ating uhaw at gutom. Okay, Sister Imelda, go ahead. Pagpalang umaga po sa ating lahat na araw ng Sabat, nawal patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon sa umaga nito. Yung sabi po sa Juan 7:38-39, sabi po dito sa 38, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinabi ng kasulatan mula sa kanya sa puso ay dadaloy ang ilog ng tubig ng buhay sa 39. Ngunit ito ay sinasabi tungkol na espiritu na tanggapin ang sumasampalataya sa kanya sapagkat hindi pinagkaloob ng espiritu sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Sinasabi po dito sa atin, sapagkat sinabi ng kasulatan na dadaloy ang tubig ng buhay na nagbibigay mula sa puso ng sino mang sumasampalataya sa akin. Ang tubig ng buhay na nagbibigay ng buhay na tinutukoy ay si Jesu Kristo, ng espiritu na malapit ng tanggapin na sumasampalataya sa Kanya. Kaya dapat po tayo mga Kristiyano na mas lalo po tayo mag-umalab sa ating Panginoon dahil siya po ang buhay na nagbibigay sa atin ng kalakasan sa pamamagitan ng tubig. Ito po ay makakapagbigay sa atin ng kaligtasan. Sa mga oras na ito, ang Panginoon ang siyang dumadaloy sa ating katawan ay ang tubig ng buhay. Kaya dapat po tayo ay maging maalab sa Kanya, maniwala sa Kanya na siya lamang po ang Jesus na makakatulong sa bawat isa sa atin sa kabila ng ating mga pinagdadaanan. Ang tubig ng buhay ang ating Panginoon na siya po ay ating paniwalaan at sampalatayanan na siya ang tunay na buhay na Diyos na nagbibigay ng kaligtasan sa bawat isa. Di ba po pag masakit ang ating ulo, dapat kailangan po natin uminom na maraming tubig upang mapawi ang ating sakit ng ulo. Dahil ito po ay makakabigay inspirasyon sa bawat isa sa atin at makakatulong ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan, kalusugan ng siyang dakilang manggagamot. Dahil ang ating Panginoong Hesus, siya po ang nagbibigay ng lahat. Kaya sa mga oras na ito, purihin natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Kung walang tubig, patay ang tao. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen, Sister Imelda. No? Alam niyo mga kapatid ko, no, naalala ko lang, hindi po dahil sa nagtatrabaho ko sa water district, kaya po ipinopromote natin ang tubig.
Pero tingnan niyo po ano, ang ayon sa siyensya ay napakalaking bahagi ng ating pong pakatawan ang tubig. Kaya alisin niyo po ang tubig sa ating pangangatawan, hindi po makapagpapangsyon ng tama ang ating pong mga laman loob. Ano po? Sabi nga sa akin na pag-aaralan, sa akin nabasa sa mga lecture, yun pong pagsakit-sakit ng ating mga kasukasuan. Alam nyo daw po yan, yung pong ating pong mga buto na nagsusugpong, yan po, kunyari, ito, yung, ano po, no, ito, halimbawa, tuhod, ito po yung isa, ito po yung kabiyak, yan, yung pagitan daw po niyan, yan, ay mayroon pong kutsyo na tubig. Kapag ka daw po tayo dehydrated, mga minamahal ko, ang nangyayari, yun pong mga mas higit na nangangailangan ng tubig na mas malaki ang function. Yan po, halimbawa, yung kidney o yung heart, yan po. Kumukuha po siya ng tubig mula po dun sa mga kutsyon na yan. Kaya ang tendency niya, sumakit yung ating po mga kasukasuan. Kaya kung bago kayo uminom ng gamot, ay maigi po na uminom kayo ng tubig. Kasi napakalaki pong bahagi. Katulad halimbawa yung pagsakit daw ng ulo. Number 1 po, ma'am naman ko, kapag ka sumakit ang ulo mo, ay inyo po daw lamnan ng tubig ang inyo pong sistema. Sapagkat ang ating pong utak, ma'am naman ko, ay mas marami ang tubig po nito na nandyan sa atin pong utak. Alam ko parang nasa 70 o 75% ang tubig niya. Kano sinasabi sa atin? Alisin mo ang Jesus sa buhay mo na siyang tubig ng bukal ng tubig ng buhay. Aba, mga kapatid ko, magkakawindang-windang talaga ang ating pong buhay na ito. Kagaya po ng sistema ng pangatawan, ano po, tanggalin mo ang tubig sa katawan ng tao, aba, ay paano pong magpapangsyon ng tama? Kaya nga, mga minamahal ko, siya na tubig ng buhay ay kailangan po natin sa atin pong buhay na ito, mga minamahal ko. Kaya nga, napakahalaga po, tinananawagan po tayo, mga minamahal ko, no, sa lahat po ng nakikinig ngayon at sa lahat ng makikinig sa inaharap, sinisigaw po ng atin po ngayong aralin, kailangan natin si Jesus bilang tubig ng buhay sa atin. Okay, sige po, Ate Edith, thank you, Sister Imelda. Amen. Yung sa akin naman po dito, Brother Marlon, is sabi nga niya, dati niyang kilala ang Panginoong Hesus, 'di po ba? Yung sabi niya dating kilala ko siya. Pero ang ano dito, Brother Marlon, ito sigurong babaeng ito is nawala na siya sa ano, sa kumbaga sa simbahan, yung gano'n, yung wala na siyang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kumbaga, nakalimutan niya na kung ano yung itsura ng ating Panginoong Hesus, siyempre. Kaya yun po yung parang naano ko dito na parang tayo. Kapag tayo po ay nawawala na sa ating, pananampalataya, tiyak na hindi nga natin makikilala pa ang ating Panginoong Hesus. Kasi hindi nga siya namimilit, eh. Kasi puwedeng-puwede nga niyang sabihin na, "Ako ang nagbibigay sa iyo ng ganito kaya, bigyan mo ako ng tubig." Kumbaga parang gano'n, in return is ito naman ibibigay ko. Pero hindi po niya 'yun inano, eh. Tayo po as mga iglesia is tayo ang lalapit sa ating Panginoong Diyos upang makamit natin ang regalo ng buhay, yung tubig nga na, habang buhay nating makakamit sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya tayo po is, bilang mga Kristiyano, yung hindi po natin parang kung ako po, i-example ko, hindi ko maaabot yung ano, yung 'pag naggo-grocery ako kasi maliit nga po ako, maghihintay po ako ng ano, ng, ng tao na mas matangkad sa akin ta's ano na lang po ako. Pero siyempre hindi naman po ako ang Panginoong Diyos siyempre, pero yun lang yun po yung parang ini-example ko. Ang Panginoong Diyos is hinihintay niya tayo na lumapit sa Kanya, talaga. Hindi niya tayo yung hinihila-hila, "Halika dito, dito ka." Yung hindi po niya tayo pinipilit, eh. Kaya kung tayo po is nakakalimot na sa ating Panginoong Diyos is talagang hindi po natin makikilala. Dahil kung may problema man tayo, sino pang sa atin kung hindi naman tayo nananalangin na sa ating Panginoong Diyos. Sasabihin natin sa ating mga isip, kaya ko 'to." Hindi mo kakayanin 'yun kung wala ang Panginoon sa iyo. Po, 'di ba? Kaya ito pa yung aking naaano dito sa babae nga na dati niya nang kilala, ngayon hindi niya na nakilala.
kaya parang yung tumiwalag na siya sa pananampalataya. Pero yun nga, yung sa Maria yung babae, kaya yun yung kumbaga, huwag ka ring mag-judge. 'Pag nakikita ka ng isang tao na nangangailangan ng tulong is tulungan mo. Yung gano'n, huwag ka nang magsabi na, "Kaya mo naman ito, bakit kita tutulungan?" Yung gano'n po. Magsumikap kang, gumawa ng paraan kung paano mo ito makamit. Pero o kaya ang Panginoon is talagang ibibigay niya sa iyo, eh. Kaya ikaw is manampalataya ka sa ating Panginoong Diyos dahil yung makakamit mo is panghabang buhay. Kasi yung nasa iyo ngayon, eh, hindi mo naman yun pag-aari talaga. Kaya nga, sabi nga kahit napakarami mong pera ngayon, bukas, eh, wala na yun. Sasabihin mo, "Asan yung pera ko? Asan yung mga libo-libo kong mga dolyares? Bakit wala na? Bakit yung mga napakarami kong pera-pera noon, eh, nawala na." Ito po, eh, kasi sa kawalan din ng, ah, yung pagte-take care po ba sa ating mga kabuhayan gano'n, siyempre is naandiyan panghawakan natin na manalangin tayo sa Panginoon na 'wag mo po kaming pagkukulangin para may maibigay po kami sa mga nangangailangan pa. Kaya napakabuti ng ating Panginoong Diyos kasi naandiyan lang siya, eh. 'Wag natin siyang iwanan, 'wag tayong tumalikod sa kanya, bagkus is akapin natin siya sa lahat ng oras. Pasalamat, paghingi ng tawad, kasi ang napakaimportante pasalamat ka at humingi ng tawad. Kaya yun lang po. Maraming salamat po. Happy Sabbath. Amen. Ate Edith, napaganda po no, no, mga minamahal ko, no. Ano ang makita natin, no, yung pagpa-practice ng freedom of choice. Nakita po natin doon. Tama ang sabi ni Ate Edith, hindi naman niya pinilit yung pong babae na, "Oy, inumin mo to." Hindi ganoon eh. Kailangan po yung ating pong free will. Yung ating pong pagkukusa, no po. Kasi sabi nga, no, tignan niyo po ito. Sa Apocalypse 3:20, ang sabi niya po ay, "Makinig ka. Ako'y nakatayo sa may pintuan na tumutuktok. Kung ang sino man ay dinggid ang aking tinig at buksan ng pinto, ako'y papasok sa kanya at kakain kasalo niya at siya'y kasalo ko." Tingnan niyo po. Anong sabi? Makinig ka. Anong sabi ng Panginoon? "Ako'y nakatayo sa pinto at tumutuktok. Kung diringgin ng sino man." Yun po ay pagtugon. Yun po ay free will, mga minamahal ko. Kaya kung atin pong gagawin yung ating pong free will, tsaka pa lamang may magagawa ang Panginoon sa atin. Bakit? Kasi ito po ay pagpapahintulot. No po? Yan po ay out of love, mga minamahal ko, no? Acts of love po yan, yung sa ating pong Panginoon Jesus na hindi niya tayo sinasakal. No po, para tayo ay sumunod. Kundi pinakikita na sa atin, ito ang mangyayari kapag sumunod ka, ito ang mangyayari kapag hindi ka sumunod. Pero ang kapangyarihan ay nasa ating mga kamay pa rin. Pero kung masusunod ang Diyos, mga kapatid ko, mapapabuti ang atin pong kakauwihan. Pero ang masama, pinipili natin na tayo po ay humiwalay sa nais ng Diyos. Okay. Sister Marical, sige po, go ahead. Thank you, Ate Edith. Good morning din po sa ating lahat, mga kapatid. Ang sarap po makinig ng inyong mga sinishare. Nakaka-inspired po. Isa pong take-away po sa umagang ito na akin pong natutunan na baka sabi nga nung awit ng mga bata, "Maluwang, malalim ang tubig ng bukal ng buhay." So, malalim po, maluwang, malawak po ang tubig ng bukal ng buhay ng ating Panginoong Diyos. Na kung minsan ay yung nabasa po ni Elder kanina, tayong tao po ay marami pa tayong hinahanap, hindi tayo kontento na sabi nga, bakit walang panalo ang ating Panginoon? Sabi niya nga ng Panginoon, hindi mo ba nalaman na ako, yun, siya po yung pinanggagalingan. So yung ating po na buhay na minsan tayo ay palagi nga pong naghahanap pa ng mga bagay-bagay na hindi kontento tayo, ano pa po itong buhay na ito, na pagising natin may buhay tayo, meron po tayong mga talento, meron po marami tayong bagay na maayos po sa ating buhay na hinahanap natin yung mga material na bagay na wala tayo sa ating buhay. So, kita po natin doon na
sapat po ang ating Panginoon na hindi po nagkukulang sa atin. Talaga pong tayo na po yung nagkukulang. Nakakalungkot nga lang po na sa buhay natin yung may hinahanap pa po tayo. Kaya ngayon sabi ni Sister Edith kanina, lumalabas tayo dahil may pa tayo kontento na mga pansamantalang kaligayahan yung hinahanap, kaya lumalabas. So ang hirap po ng gano'n na nasa kawang ka na tas lalabas pa, ay nakakalungkot po talaga. Tapos later on kapag ka may nararamdaman na, saka ang Panginoon yun. Sana nga po ganun po ay dumating yung time na magbalik ulit yung sa kapamilya, na nawa ay maalala niya yung mga dati na ano yung dating buhay, tapos babalik ulit sa ganun. Nakakalungkot po sapagkat ang Panginoon ay sapat-sapat po ang binibigay niya, kaya tayo lang po talaga dapat ay makontento sapagkat yung sabi nga po sa CLPM kanina, kapag kakilala na talaga natin yung Panginoon, iba po talaga yung genuine na kakilala natin, hindi lang yung may malalim na ugnayan. Kagaya ko po na hindi pa po ganun kalalim kasi kung minsan po ay nagkukulang po ako ng pananampalataya, pero sa pamamagitan po ng pagtawag sa Kanya, basta lagi lang pong exercise, sabi nga natin Sara, exercise para magdip, yung magdig ng magdig para sa ating Panginoon. Gaya po yung pinuntahan ko kahapon, isang konting reflection lang po. Na tinanong po ako ng doktor kahapon nung check-up, sabi niya nga sa mga ganun na nangyari sa'yo, na mga problema, nakaranas ka ba ng mga yung pagsasakit sa sarili, yung depression, hindi naman po sabi kong ganun. Kasi meron pong Diyos kaming tinatawagan, meron pong worship sa pamilya. So doon po ako kumapit, yun ang sinabi ko doon sa doktora. Ganun po pala, sabi niyang ganun. Maganda po yun. So nakikita ko po ang positibong pananaw sa inyo, Mother, sabi sa akin. Hindi po kayo nakagaya nung iba na kapag kaganyan yung nararanasan ay talagang matindi, sinasaktan yung sarili, depression at wala nang direksyon. Hindi po, kasi po doon na lang po kami kumakapit, sabi. So, sabi niya nga sa akin, napakaganda. Hindi kita kailangang resetahan ng anuman, sabi niya ganun. Ang mahalaga, sabi niya ganun, ay maging positibo ka, magtuloy-tuloy, sabi niya ganun, upang malampasan mo yung mga pagsubok. So, napakabuti po ng mayroong Panginoong Diyos sa buhay na kilala at sinasakabuhayan na nananampalataya na hindi kailanman tayo pababayaan sa anumang nangyayari sa ating buhay. So, napakabuti po na meron tayong ganito na nagsisharean tayo, nagpapalakasan tayo, sapagkat hindi po natin alam po yung buhay na kailangan po nating ma-exercise araw-araw kasi nga hindi natin alam yung bukas. Ang Panginoon lang po yung nakakaalam, kaya sa araw-araw yung paghingi po ng tawad ay napakahalaga po na hindi po tayo matutulog na hindi po tayo manghingi ng tawad at mag-surrender sa ating Panginoon kasi sa kinabukasan hindi po natin alam. Kaya po isang pagpapala po na binibigyan tayo ng tubig ng buhay, na ito po ay di tayo mauhaw sa araw-araw, bagaman lagi po tayo naghahanap, pero nandiyan lang yung Panginoon sa atin. God bless us all po. Amen. Amen. Amen and amen. Thank you, Sister Maricala na po. At tunay nga mga kapatid ko, no, ang ino-offer po sa atin, bukal ng tubig ng buhay. Madalas ang nangyayari na ipagpapalit ng tao ang bukal ng tubig ng buhay sa isang baso ng tubig. Ano po yun, ano? Yun po mga makamundong bagay. No po, yung po mga sekular na mga nakikita natin sa mundong ito. At gaya nga na nabanggit natin, ito po ay pangsamantala lamang. Pero ang nakapagtataka, kama na, waterbed na, pinagpapalit natin sa banig at sahig. Tako, isa ng buffet ang ating pong kinalalagyan. Ang gusto pa natin ay yung pong isang kahig at isang tuka. Mga kaibigan, mga kapatid ko kay Kristo, ngayong umaga nawa na ito, makita natin sapat ang ating pong Panginoon Hesus. Sa ating pong Panginoon Hesus, ang ating pong kakumpletuhan. Kaya nga, nawa, siya po ang maging ating inaasam
na tubig ng buhay sa umaga ito. Okay, thank you so much sa inyong pong mga pag-share. And God bless everyone, and thank you so much sa inyong pong mga pag-share. Ako po ay na-bless sa inyong pong mga pinag-share, mga kapatid. At nawa tayo po humayo na bless lahat. God bless everyone. Shalom. Miss pa, mga kapatid. Bye-bye.